Kamusta mga ka-Diskarte Chicks? Bago tayo mag-start, gusto ko lang linawin ito. Ang video na ito ay hindi para i-encourage ang pananamantala o pakikipagrelasyon sa babaeng may asawa. Hindi rin ito para turuan kang mang-agaw o gumawa ng mali. Layunin ng video na ito ay magbigay ng awareness, maintindihan ng psychology at maiwasan ang mga sitwasyong pwedeng makasira ng buhay. Kaya kung ikaw ay nanonood, gamitin mo ito bilang gabay, hindi bilang diskarte sa panlalamang. Ngayon, pag-usapan natin ang isang sitwasyon na medyo sensitibo, medyo kontrobersyal, pero real talk ito. Paano kung may babaeng may asawa pero ramdam mo na iba ang trato niya sa'yo? Hindi lang basta kaibigan, hindi lang basta casual na usapan. May laman, may tension, may something na hindi mo ma-explain. At sa totoo lang, nakakaboost ng ego yon, di ba? Parang, grabe, may asawa na to pero ako ang binibigyan niya ng special na atensyon. Pero ka-Diskarte Chicks, dito nagsisimula ang problema. Kasi hindi mo alam kung bakit kanya binibigyan ng atensyon at kung saan hahantong yan. Kaya sa video na to, hihimayin natin ng 7 na malalim na dahilan at psychology ng babae kung bakit ikaw ang napapansin niya at kung bakit dapat maging maingat ka. Pero bago po yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot na ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. So, reason number 1, ikaw ang emotional escape niya. Kwento muna tayo May isang lalaki, simple lang, kachat lang niya ang isang babae na may asawa. Sa umpisa, kamustahan lang hanggang sa naging daily na. Hanggang sa dumating sa point na sa'yo lang ako komportable magsabi. Ka-Diskarte Chicks, dito mo makikita ang psychology. Kapag ang babae ay hindi na emotionally satisfied sa relasyon niya, hahanap siya ng taong makakapuno nun. At kung ikaw ang taong nakikinig, nakakaintindi at hindi siya ginajudge, ikaw ang nagiging emotional escape niya. Pero tandaan mo, escape ka lang, hindi ikaw ang destination. So dahilan number 2, napupunan mo ang kakulangan. So real talk, walang perpektong relasyon. May kulang at kulang. Ngayon, kung ano ang kulang sa asawa niya, yun ang hinahanap niya sa iba. At kung sakto na ikaw yung may ganong traits, automatic mapapansin ka niya. Sa psychology, ang babae ay naturally naghahanap ng completeness. Kapag may kulang sa buhay niya, hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nararamdaman ulit yon. Kaya kung ikaw ang nagbibigay ng attention, appreciation, emotional connection, nagiging addiction ka sa kanya. So dahilan number 3, ikaw ang nakikinig, emotional bonding. Ka-Diskarte Chicks, ito ang hindi alam ng maraming lalaki. Mas nahuhulog ang babae sa pakikinig kaysa sa forma. Hindi kailangan gwapo, hindi kailangan mayaman ka. Kung marunong kang makinig, panalo ka. Kapag ikaw yung taong, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Kwento mo lang. Unti-unti nag-open up siya. At kapag nag-open up siya, doon nagsisimula ang emotional attachment. Sa psychology, ang pagbubukas ng damdamin ay nagre-release ng trust chemicals sa utak. Kaya habang mas marami siyang sinasabi sa'yo, mas lalo siyang na-attach sa'yo. Ka-Diskarte Chicks, sandali lang. Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, malamang may naaalala kang babae abang pinapanood mo to. At kung napapansin mong may ganitong nangyayari sa buhay mo, hindi ibig sabihin na dapat mo itong ituloy. Tandaan mo, may pamilya na involved dito. May taong pwedeng masaktan at pwedeng ikaw pa ang mapahamak sa huli.
Ang goal mo dapat bilang lalaki, hindi lang makakuha, kundi maging responsable sa mga desisyon mo. So dahilan number 4, thrill ng bawal. Aminin natin, mas exciting ang bawal. Kapag may risk, mas tumitindi ang emosyon. Parang roller coaster, nakakatakot pero masarap. Sa psychology, may tinatawag na forbidden attraction. Kapag alam ng utak na bawal, mas nagiging intense ang desire. Kaya minsan hindi ikaw ang gusto niya, kundi yung pakiramdam ng may ginagawa akong hindi dapat. Delikado to, kadiskarte chicks, kasi kapag nawala ang thrill, mawawala ka rin sa eksena. So dahilan number 5, ikaw ang ideal version ng lalaki. Napapansin mo ba kapag kausap ka niya, parang impress siya sa'yo? Simple lang, ikaw yung nakikita niyang sana ganito ang asawa ko. Sa psychology, ang babae ay may tinatawag na comparison mechanism. Ikinukumpara niya ang partner niya sa ibang lalaki. At kapag lamang ka, nagiging attractive ka sa paningin niya. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin na ikaw ang pipiliin niya sa uli. Minsan, fantasy ka lang niya. So, dahilan number 6, feeling niya safe ka. Ito ang isa sa pinakadelikado. Pinapansin ka niya. Kasi feeling niya, hindi ka maglalakas ng loob. Hindi ka manggugulo, hindi ka mag-expose, kaya nagiging kampante siya magpakita ng motibo. Sa psychology, ang babae ay mas nagiging expressive kapag pakiramdam niya, kontrolado niya ang sitwasyon. Kapag alam niyang hindi ka risky, mas nagiging open siya. Pero, kadiskarte chicks, pag nagkamali ka ng galaw, ikaw ang magiging kontrabida sa kwento. So dahilan number 7, validation lang ang hanap. Hindi lahat ng babae na ganyan, seryoso. Minsan gusto lang niya maramdaman na may nagkakagusto pa rin sa akin. Na kahit may asawa na siya, may value pa rin siya sa ibang lalaki. Sa psychology, ito ang tinatawag na ego validation. Kapag nakakatanggap siya ng atensyon, tumataas ang self-esteem niya. At kung ikaw ang source nun, hanap-hanapin ka niya. Pero hindi ibig sabihin, mahal ka niya. Ouch, di ba? Kadiskarte chicks, may mga lalaking nahuhulog sa ganitong sitwasyon. Sa umpisa, masaya, kilig, exciting, pero pag dumating na ang komplikasyon, problema sa asawa, issue sa pamilya, gulo, sino ang unang iiwan? Ikaw. Kasi sa dulo, asawa pa rin ang pipiliin niya. Kadiskarte chicks, minsan nakala mo panalo ka. Pero hindi mo napapansin, ikaw na pala ang papasok sa gulo na hindi mo kayang kontrolin. Sa umpisa, ikaw ang pinipili. Pero sa huli, ikaw ang kayang bitawan. Hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng maling paraan. Hindi lahat ng opportunity dapat sinasamantala. Minsan, ang tunay na diskarte ay yung marunong kang umiwas sa gulo. Kasi ang tunay na lalaking may value, hindi pumapasok sa sitwasyong alam niyang siya pa rin ang talo. Ngayon, tanong ko sa'yo, kadiskarte chicks, kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, lalayo ka ba o papasok ka sa risk? Comment mo sa baba. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng real talk at psychology at diskarte tips, like, share at subscribe ka na. Bago tayo matapos, uulitin ko lang. Ang tunay na diskarte ng lalaking may respeto sa sarili ay marunong umiwas sa gulo. Hindi ka magiging astig dahil pumatol ka sa may asawa. Mas astig ka kung marunong kang pumili ng tama. Kahit alam mong madali kang pumatol. So ayan mga kadiskarte chicks, sana ay may natutunan po kaya sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugi na tagapanood na sina Jisan Mentoy, Joel Baguio from Pasay, Ismail Mail watching from Malaysia, Jimmy Malinaw taga Ormoc City, Leyte, Aldwin Lubungsod watching from Basak Pardo, Cebu City, Glenn Cuazon from Tacloban City,
Herman Gozi watching from Zamboanga City. Camilo Bautista watching El Paso, Texas. Roel Soriano from California. Frederick De Los Reyes from Manila. Jason Javalon from Sabah, Malaysia. At kay Noel Munoz from California, USA. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.